Pagiging sikat ang madalas na ginagamit ng mga kumakandidato sa Pilipinas upang manalo sa halalan. Marami ng mga veteranong aktor at aktrises ang sa ngayon ay nanunungkulan sa gobyerno sa iba't ibang posisyon, mapalokal man o nasyonal. Dahil sa darating na eleksyon ngayong 2025, ay maraming mga artista ang muling sasabak para sa kanilang kapalarang makakuha mahalal ng taong bayan bilang mga politiko sa ating bansa. Narito ang listahan ng mga artistang nagpahayag ng kanilang pagtakbo sa halalang 2025. Number 1, Tito Sotto. Ang host at ang dating Senate President na si Tito Sotto ay muling nag-file na maging senador sa ating bansa. Natalo si Tito Sotto noong tumakbo ito bilang Vice President noong 2022 election. Number 2, Lito Lapid. Ang long-time actor-politician na si Lito Lapid ay muling tatakbo sa Senado para sa kanyang ikatlong magkasunod na termino. Nanalo si Lito Lapid bilang ika-6 sa may pinakamaraming naitalang boto. Number 3, Bong Revilla. Budots kung budots, basta't manalo sa halalan. Yan ang drama noon ni Bong Revilla matapos na makulong ng ilang taon dahil sa pagkakasangkot noon sa PDAF controversy. Nakalaunan ay napawalang sala. Ngayon ay muling tatakbo si Bong Revilla sa Senado. Ano na naman kaya ang kanyang pauusuhin ngayon para manalo? Number 4, Philip Salvador. Muling tatakbo si Philip Salvador sa Senado. Maraming naging kritiko si Philip dahil sa wala naman niya itong naiambag na malalaking at mahalagang batas para sa kahusayan ng ating bayan. Subalit, marami naman ng mga supporters ang nagsasabing malaki ang naiambag ng aktor para sa Senado. Number 5, Jimmy Bondoc. Ang singer na si Jimmy Bondoc ay hindi rin pahuhuli sa pagtakbo bilang senador sa ating bansa. Sinamahan pa siya ng the number 1 senator na si Robin Padilla. Sa pag-file ng kanyang Certificate of Candidacy, si Jimmy ay pasado sa bar exam nito lamang 2023. Number 6, Camille Villar. Handa ka na bang matayuan ng bahay? Kilalang mga Villar dahil sa kanilang mga negosyong pabahay. Si Camille ay tatakbo ring senador sa ating bansa. Kasalukuyang siyang representative para sa Las Piñas. Ang kanyang amang si Manny Villar ay dati ring senador sa ating bansa. Number 7, Ben Tulfo. Ang nakakatandang kapatid ni Rafi Tulfo na si Ben Tulfo ay isa ring kilalang broadcaster sa ating bansa. Siya'y tatakbo ring senador. Tumatakbo si Ben bilang independent candidate sa kabila ng mga imbitasyon sa kanya ng iba't ibang partido. Number 8, Erwin Tulfo. Hindi lang dalawa, kundi 3 Tulfo ang magsasama-sama sa Senado sakaling palarin ang 2 Tulfong tumatakbo. Si Erwin ay kasalukuyang representative ng ACT-CIS at siya ay tumatakbo sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Number 9, Dr. Willie Ong. Ang doktor na si Willie Ong ay tatakbo ring senador sa ating bansa sa kabila ng kanyang dinaranas na karamdaman. Tumakbo noon si Willie Ong sa pagiging senador noong 2019 at Vice President naman noong 2022, subalit natalo ito. Number 10, Mark Gamboa. Ang political vlogger at model handler na si Mark Gamboa ay tatakbo ring senador sa ating bansa. Nakilala siya dahil sa kanyang YouTube channel na Models of Manila. Naglalayon si Mark na labanan ng pagkalat ng fake news. Number 11, Willie Revillame. Ang television host at singer na si Willie Revillame ay tatakbo ring senador sa ating bansa. Siya ang huling aktor na nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy at siya'y tumatakbo bilang independent candidate sa darating na eleksyon. Sa mga susunod na video natin ay aalamin din natin ang iba pang mga artista na tumatakbo sa mas mababang posisyon. Mag-subscribe sa YouTube channel namin
para sa mga iba pang videong kahihiligan ninyong panoorin. Salamat sa inyong panonood, mga kasama. Mag-subscribe sa channel na ito para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Bisitahin rin ang iba pa naming mga video sa aming mga playlist. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kasama.